Diyos, salamat po muli sa panibagong buhay at lakas na ipinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito. Mula kaninang umaga, sa pagising namin, salamat Panginoon dahil kami inyong binigyan muli ng panibagong buhay. Kaya amin pong ibinabalik lamang sa inyo bilang papuri at pasasalamat Panginoon. Dahil wala pong bagay sa buhay namin na hindi galing po sa inyo. Salamat sa buong isang linggo na kami inyong sinamahan, iningatan, binigyan ng pagpapala upang kami makapagtrabaho at naririto kami ngayon, Panginoon. Muli namin, nais naming tanggapin muli ang mga salita po ninyo para sa amin. Dalangin po namin muli, samahan kami pangunahan ng iyong Espiritong Banal, turuan kami at bigyan ng karunungan na maunawaan ang mga salitang nais po ninyong ihatid sa amin. At nawa ang mga salita pong ito muli ay maghatid sa amin ng kalakasan at kagalingan sa lahat ng aspeto ng aming pangangailangan. Physically, materially, and spiritually. At anuman po ang aming mga itataas sa inyo, nananalig po kami na kayo po ang Diyos na tumutugon lalong-lalo na sa mga imposibleng bagay. Kaya ang lahat po ng ito, Panginoon, ay sa amin pong inaalay, pinagkakatiwala sa inyo at binabalik ng may pagpupurit pasasalamat sa lahat-lahat. Ito pong aming samot dalangin sa ngalan ng Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Bago tayo magsiupo, atin muna pong basahin itong mabuting balita ng Panginoon sa sulat ni St. Paul sa Philippians or Filipos chapter 4, simula sa verse 10 hanggang sa verse 19. Ulitin ko ang mabuting balita ayon kay St. Paul sa Filipos chapter 4, 10 to 19. Ganito ang sinasabi. Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong matulungan ako. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinanghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan. Maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos. Naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng mabuting balita. Noong ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadala ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Narito ngayon ang katibayan na labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kung may bufita, pwede na tayong makaupo, mga brothers and sisters. Siyempre, let us affirm to one another. Batiin natin ang ating mga katabi, mga kapatid, kamanggagawa, ka-prayer partner. Sabihin mo sa kanya, Happy Lord's Day.
pa sa harapan, Happy Valentine's. Okay, praise the Lord. So, wala nang ibang pinakamasaya na lugar, kundi yung lugar na kung saan nandoon ka sa presensya ng Diyos. Amen! Amen? Kasi nandoon tayo sa mga lugar na kung saan ay nakafocus tayo sa lahat ng ating mga pangangailangan, lahat ng ating mga problema, mga pagsubok, ay po ay kuminsan nadi-discourage. Pero kapag nandun tayo sa lugar na kung saan kinakatagpo natin ng Diyos at nararanasan natin yung kanyang presensya, parang napapawi ang lahat. Amen? Napapawi ang lahat. Kumbaga sa relationship, anong gusto ninyo? Yung kausap nyo siya ng malayo na nasa linya lang ng telepono o katabi nyo siya na kausap. Yun ang pinakamasarap. Ganyan din sa Panginoon. Yung katabi mo, yung presensya niya, yung kausap mo siya. Nare-refresh ang lahat. Amen? Para pag bumabalik tayo sa ating work, sa ating mga duties, sa ating mga responsibilities, meron tayong panibagong, may baon na tayong lakas. Yun po ang kailangan natin, mga kapatid. Itong mga weeks na ito ay halos nakikita natin sa social media, no? Andiyan dyan yung mga napakaraming mga graduate, no? At mga honors, etc. At syempre, pag may gagraduate at may mga honors, may mga threats yan, di ba? Syempre, may kasama yung mga gastusin. May papadala kayo, ganyan. Tapos, after nan, August yata, enrollment na naman. Tapos, syempre, marami rin tayong ginagastusan habang nandito tayo, di ba? Paano natin binabalanse yung ating mga needs for everyday, yung mga kailangan din naman natin. Hindi naman pwedeng produce lang tayo ng produce at pagkatapos ay hindi naman natin mini-maintain yung ating sarili. Kailangan din natin yun, di ba? Nagtitake kayo ng mga supplements, nagtitake kayo ng mga cosmetics, di ba? Kailangan nyo rin yun eh. Buti na lang kaming mga lalaki, matipid kami pagdating sa cosmetics, no? Sa inyo, kailangan nyo yun. Hindi po natin pwedeng iwasan yun, mga kapatid. So, in every day of our lives, nandiyan pa yung mga konti nating mga tinatawag nating mga pleasure sa buhay, di ba? Kain dito, bili doon, pasyal dito, online book, online buying dito, ganyan. Mga ganon. That's part of life, mga kapatid. Aanin nga naman natin ang blessing ng Panginoon kung hindi naman tayo sasaya. Di ba? But there is, mayroong turo ang Panginoon ang sa salita ng Diyos kung paano natin ito makokontrol. Kasi ang blessing ng Diyos, ano yan steward niya yan sa buhay natin. When God called us, He called us to be a good steward. Kapag ang blessing ng Diyos ay hindi natin malalagyan ng control, hindi natin mamamanage ng maayos at mabuti, mga kapatid, hindi ito nagbibigay ng glory, ng kaluwalhatian sa Kanya. Diba? So, in the future, baka hindi ka nadagdagan pa ng blessing kasi hindi ka good steward. Bakit? Ang Diyos naman pag nagbigay, sakto at merong sobra, pero hindi laging kulang. Kaya sabi ni David, Psalm 23 verse 1, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako mag-kulang. Diba? Iba yung, magkaiba yung nauubusan sa nagkukulang. Tayo ay nauubusan, pero hindi kulang-kulang. Tama? Hindi tayo nagkukulang. Nauubusan ako ng budget, pero hindi ako nagkukulang. Ubus lang. Magkaiba yung nauubusan sa nagkukulang. Kaya hindi tayo na-fall short sa grace, sa biyaya ng Diyos. Kasi there's the Lord who are provider. Siya yung provider natin. But, hindi po nagiging blessing, ang blessing ng Diyos sa atin, hindi nagiging tunay na blessing kapag wala po tayong control or good management. That's why, pupunta na lang ako sa ganitong topic.
The secret of contentment. Amen. Saan ko ba yun na tag dito? Balikan ko. Sa dito yata yun sa may verse 10. Inakyat ko lang ang verse 10 para makapasok ako sa gusto kong sabihin. Labis akong nagagalak, sabi ni St. Paul, sa verse 11. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong, natutuhan ko ng masiyahan. Natutunan ko ng masiyahan. Sabi niya sa verse 11, ha? Tapos verse 12, jump tayo sa verse 12. Naranasan ko na ang maghikahos, managana, at natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan. So there is a secret. So diyan ko po kinuha. Sabi ng verse 12, I know what is to be in need, and I know what is to be have plenty. I have learned the secret of being content in any and in every situation. Sikreto ng kasiyahan. O tawagin natin secret of contentment. Naalala niyo yung kanta ni Freddie Aguilar? Biglang nang hula-hula na. Ang buhay nga naman ng tao. Pag nakamit mo na ang pangarap, hindi ka pa. Bakit nga ba ganito? Ang tao'y walang diba? Walang kasiyahan. Totoo po yun. Tayong mga tao, wala kasi tayong kasiyahan. Pero, we can learn. Pwede nating matutunan. That's our nature. Pabago-bago tayo ng isip, pabago-bago tayo ng gusto, pabago-bago tayo ng pinipili, pabago-bago tayo ng decision. Kahit nandiyan na, meron na, nababago talaga mga kapatid. Ganyan ang weaknesses ng bawat isa sa atin. But, we thank the Lord dahil meron pala sa Biblia ng mga ganitong words of encouragement para makita natin yung matutunan natin. Although ganyan nga talagang likas natin, but it is, we can learn that kind of secret. Kasi kapag meron tayong ganitong contentment, kasiyahan, kakontentuhan, mga kapatid, tandaan niyo po, wala po sa ating magkakautang, wala po sa ating mamumulubi, at wala po sa ating maliligaw ng landas. Amen. Amen. Isa sa pinagmumula ng mga magugulong buhay because of this contentment. And hope and pray, magkaroon tayo ng encouragement ngayon para in the future, alam na natin kung paano tayo hahakbang ng ganitong matututunan natin. And I do believe na kausapin tayo ng Panginoon kahit sa simple lang na pamamaraan. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Now, let me go on mga kapatid. Secret of contentment. What is contentment? Yun muna ang unang tanong. Ano ba ang contentment? Kakontentuhan o kasiyahan? Ang salitang contentment na tinignan ko sa Biblia ng Greek word is autarkes. Autarkes. Ang ibig sabihin ng autarkes is literally means self-sufficient. Self-sufficient. Yung may kasapatan ka sa sarili mo. Sapat. Hindi sinasabing mabongga o fabulous or extravagant, kundi sapat sa sarili mo. May kasapatan. Yung pong ibig sabihin nun. Another term is independent. Pag sinabing contentment, ang kahulugan niyan ay hindi ka umaasa sa iba. Tama rin namang umasa ka, pero kung ang tagal-tagal at habang buhay ka ng palaasa, katawag doon, batugan katawag doon, palaasa ka, di ba? Tama rin umasa, pero dapat may hangganan. Pag nakagraduate ka na, nakatapos ka na, nanay, panggatas ni junior, pang ganito, ganyan, pang tuition. Yun ang ibig sabihin noon, mga kapatid. Independent, hindi umaasa sa iba o palasa sa iba. Ibig sabihin,
Kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. Another one is self-complacent. Pag sinabing self-complacent, may kasiyahan ka sa sarili mo. Nagkakaroon ka ng enjoyment sa iyong sarili. Whether it is big or small, or... kasi diba, usually tayo, sobrang saya kapag ang lalaki ng mga dumarating, ang dadaming mga blessing. Pero pag konti, parang nakasimangot na tayo, parang hindi natin matanggap. Dapat may kasiyahan tayo, any sizes of blessings, any amount. Meron tayong joy, may kasiyahan tayo sa sarili. And that is contentment. Kapag nasisiyahan ka sa tinatanggap mo, maliit man o malaki o anumang dumarating sa buhay mo, katulad sinabi ni Pablo, naranasan niya magikahos, managana, magutom, mabusog. Ay, ang lahat ng ito ay natutuhan kong masiyahan. Natutunan ko ang sikreto ng kasiyahan. Yun pong ibig sabihin nun. Contentment, self-complacent. In other words, contentment is a picture, larawan ito ng isang tao who has all the natural resources. He needs and does not need to import anything from outside. Diba? Nakakaingit yung mga bansa na napakayaman. Hindi na nila kailangan ng import. Mismo doon sa bansa nila, they can provide their ng kanilang pangangailangan, mga kapatid. So, larawan yan ng isang tao na nasa kanya ang lahat ng kanyang mga natural resources. That he needs, does not need to import ng mga bagay pa mula sa labas. Dahil, yun nga yung sinasabi ko na self-sufficient. Sufficiency. Ang pagiging contentment, hindi ako nakabase sa sa dami ng ari-arian o ano pa man. Kundi, nandoon yun sa sarili mo kung paano ka nasisiyahan, mga kapatid. So, contentment is not, this is an attitude na you accept everything that happens into your life, whether it is good or bad, o mabusog, magutom, managana, magkikahos, mahirap, ikaw ay self-sufficient. Kaya mong tumayo, kaya mong mabuhay, nang hindi ka apektado ng anumang bagay sa labas. And that is contentment. Napakahirap yan pag hindi mo yan matututunan. Pero pag natutunan mo naman yan, maraming blessing ang darating sa buhay. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Wow! Asap ako. There are 3 great spiritual resources. Merong 3 dakilang spiritual na pinagmumulan that will give us enough contentment nagbibigay sa atin. Unahin ko ang the intervention of God's providence. Yung pamamagitan o pagpasok, paggitna ng provision, paglalaan ng Diyos. Ang isa sa pinanggagalingan ng source ng ating contentment ay yung pag na-acknowledge mo, yung paglalaan sa iyo ng Diyos, yung pagpuprovide. Mga kapatid, alam natin na ang Diyos, ang lumikha ng langit at lupa, and bago niya nilikha ang tao. Nilikha niya muna lahat ng pangangailangan ng tao para pagdating ni Adan at Eva, andiyan na lahat ng kanilang pangangailangan. At tama nga naman, lahat naman talaga ng bagay na naiimbento, nalilikha, nagagawa ng mga tao ay galing sa mundong ito. Sa dagat, sa lupa, sa mga halaman, at sa mga nakakalikha ang mga tao. Pero, galing pa rin sa Diyos, mga kapatid. The intervention of God's providence. Hindi natin minsan maunawaan o makita na kusa na lang dumarating yung ating pangangailangan. Kung minsan, hirap ka, nag-iisip ka kung anong gagawin mo, pero nagugulat ka na lang, kusa na lang siyang dumarating. At minsan, susubukin ka pa ng Panginoon. Pero, kahit subukin ka niya, He will provide pa rin. Isi-save ka pa rin niya because of His love and His divine providence. If Pilipos chapter 4, verse 18, pagdudugtungin ko ito. Inuna ko yung nasa babang versikulo, tapos akyat ako doon sa
verse, sa may verse 11. Unahin ko muna yung 18. Sabi doon sa may verse 18, ganito ang sinasabi. Narito ngayon ang katibayan na labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Kasi yung mga taga-Pilipos na mga Kristiyano doon, nagbigay sila ng help, tulong kay St. Paul. Si St. Paul, nasa kulungan siya, nakakulong siya. Tapos yung mga taga-Pilipos na tumanggap ng mga mabuting balita, sinuportahan siya, tinulungan siya. Sabi niya, naririto ngayon ang katibayan na labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong na pinadala ninyo kay Epaprodito. Ang mga ito'y tulad ng mabangong samyo ng handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Kinompare niya yung offering, yung help, yung aid ng taga-Pilipos sa Kanya, kinompare niya as sweet-smelling aroma. Yung pleasing, nakakalugod sa harapan ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Tinitingnan ni Pablo na yung ginawa ng taga-Thessalonica is the kilos, gawa ng Diyos to provide for his need, para sa kanyang pangangailangan. Jump ako sa may verse 11. Pagdating sa verse 11, ang sabi naman dito ay ganito, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo pinanghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. See? Natutunan ko ng masiyahan. Hindi daw sa hinahanapan ng tulong. Ang mga taong kontento, hindi pala hanap ng tulong. Amen. Pero, ang mga taong kontento, pag tinutulungan, tinatanggap. Amen. Yung mga taong kontento, walang pride yun. Amen. Yung may mga pride, naku, tulungan mo na, Sus Mariosep, maririnig ka pang bla 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 bla. Bakit? Because of pride. Sabi ni si Pablo, hindi sa hangad ko na laging tulungan dahil kayo'y pinangahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko ng masiyahan. See, tulungan man siya sa hindi, he learned, he know how to be content. Amen. Why? Because that is the divine provision, mga kapatid. Divine provision yon ng Panginoon kay St. Paul. Now, the Word of God clearly teach us the providential working of God in the nature and in the lives of His people. Kitang-kita naman natin ang ebidensya, mga kapatid, na ang providential, paglalaan, pagpuprovide, pagkakaloob na ginagawa ng Diyos sa kalikasan at sa buhay ng mga tao. Mga kapatid, sabi ng Acts 17, Gawa chapter 17 verse 28, for in Him we live and move and have our being. Kanta ito, narinig nyo na ito, kanta ito sa mga community song. In Him we live and move and have our being. In Him we live and move and have our being. Make a joyful noise, sing unto the Lord. Make a joyful noise. And He will live and move. Yan yung galing yan sa community song. Now, in Him we live and move and have our being. Sa Kanya kaya tayo nabubuhay, kaya tayo kumikilos, at kaya tayo may buhay. Siyang dahilan eh. Di ba? Imagine, kahit anong gifted ka, kahit anong sipag mo, kahit anong abilidad mo, kung hindi ka naman magigising bukas, wala rin kwenta. Gifted ka nga, bukas ka hanggang kanina, hanggang kagabi ka lang. Wala rin saysay. Kaya every time na gumigising tayo tuwing umaga, blessing na yun ng Panginoon. Amen. Para magawa mo yung mga bagay na dapat mo bang gawin. Because we live one day at a time. Nag-iisa lang naman ang buhay natin. Kaya pag nabubuhay tayo tuwing umaga, gumigising tayo, ay salamat, buhay pa ako. Bakit? Hindi sigurado kasi anong malay natin. That's why God, in His providential working in nature and in the lives of His people. Si Paul learned the secret of contentment. Contentment. Natutunan niya yun eh.
Contentment, brothers and sisters, is not, hindi po ito something that comes naturally. Hindi ito, ang pagkontento sa buhay ay hindi ito dumarating ng basta-basta lang. Sinisearch, nililearn ito, inaalam ito. Kaya nga, papalad tayo na nandito kasi magkakaroon tayo ng konting kaalaman na ma-encourage tayo mga kapatid. Hindi po yan basta-basta na dumarating lang ng basta-basta. Another one, it was not instantaneous. Ang pagiging kontento ng isang tao, hindi yan bigla-biglaan at mabilisan. Hindi yan instantaneous. Another one, it does depend on external circumstances. Hindi rin yan nakadepende sa mga panlabas ng mga pangyayari, mga pagsubok. Hindi rin nakadepende yon yung kontentuhan ng isang tao. Another rule, ibig sabihin yan, contentment can be learned state. Ang pagiging masiyahan, kontento ay natututunan na kalagayan. It is a learned state. That's why sabi ni Pablo, ang linaw-linaw, di ba? Natutunan ko ng masiyahan sa lahat ng katayuan sa buhay. That's the word. Now, providence. Ang sekreto ng kasiyahan, kakontentuhan sa buhay ng isang tao, when you learn, when you experience or acknowledge the divine providence of God. Why we worry? Bakit tayo matatakot at mag-aalala kung merong Diyos na nagpo-provide? Merong yung tatay, 5 anak, yung isa nag-aaral, yung isa magpapa-enroll, yung isa kailangan ng sapatos, kailangan ng damit, kailangan ng bag. Sabay-sabay silang lumapit sa tatay. Tay, kailangan ko na po pantalon, tay, kailangan ko po ng pang-enroll, tay, kailangan ko po ng bag, kailangan ko po ng gamit, kailangan ko po ng ganito. Naguluhan ng tatay, sabi ng tatay, sandali lang, ang dami nyo, isa-isa lang, hindi ko kaya. Imagine, sa dami natin, hindi lang sa Macau, meron pa sa USA, meron pa sa Europe, marami, all over the world, napakarami natin. Sabay-sabay kaya tayong manghingi. Sasabihin kaya ng Diyos, sandali lang, ang dami-dami nyo, natataranta ako, nalilito ako, uunahin ko muna yung taga Macau chapter. Ano yung sabihin nun? Ang Diyos, kaya niyang ilaan lahat, i-provide. Oo, kaya ng Diyos. Kahit sabay-sabay pa tayo, idagdag pa natin lahat ng mga sekta na tumatawag sa Diyos. Kaya yung mga kapatid. God's providence, ang paglalaan niya, pagkakaloob niya, hindi mo mamimeasure, hindi mo masusukat. Kaya hindi mo pwedeng ikahon ng Diyos eh. Kaya pag humihingi ka sa Diyos, Lord, kailangan ko po, tapos ikakahon mo siya, ay Lord, wag na lang po, saka na lang. Hindi pwedeng ganun mga kapatid. Amen? The word providence. I-elaborate ko, ano nga ba ang salitang providence? The word providence, galing sa dalawang salitang Latin. Ang ibig sabihin niyan is providencia. Ang pronouns kasi ng Latin word, yung dulo, parang iniipit yung dila. Or providio. Yan ang dalawang salitang ng Latin na providence. Sa Tagalog, providence, paglalaan. Ayun po ang ibig sabihin doon. Ang ibig sabihin ng pro means before. Pro means before. Yung video, obedensya, ang ibig sabihin doon is to see. Ang hearing is audio, tama? To hear is audio. To see is video. Kaya sa appliances, meron kayong makikita dun sa likod ng mga saksakan ng mga plug. Audio, video. Kung wala tayo nitong slide PowerPoint dyan, lahat lang tayo puro hearing audio. Pero dahil meron tayong slide, meron na tayong hearing, meron pa tayong seeing, meron pa tayong video. Kaya pag pinagtapat mo yung dalawa, pro-video means before to see. Ang ibig sabihin yan, it simply means, it simply means that God sees to it
beforehand. Yan pong ibig sabihin ng providence. God sees to it beforehand. God providence simply means God sees to it beforehand. Alam na ng Diyos, nakikita na ng Diyos, alam niya na kung anong gagawin niyang paraan bago pa mangyari sa'yo. Yun ang ibig sabihin nun. God sees it beforehand. We do not know what will happen tomorrow or in the future. Hindi natin alam yan eh. Pero alam na yan ng Diyos. Alam niya na kung paano niya ikakamata. Amen. Kung minsan ang hirap lang basahin talaga, alamin, unawain ang buhay natin. Bakit? Kasi tayo ganito ang ating seeing. This is how we see things in even the future. Lahat tayo, pag tinitingnan natin ang ating mga insight perspective, ang alam natin ay puro mabubuti, dapat magaganda para yung gusto mong marating. Pero ang Diyos iba eh. Ang Diyos, sometimes, kapag gusto kanyang turuan at gusto kanyang matuto at ma-develop ang attitude at character mo, pag nagpo-provide siya, sometimes, God accomplishes the good things in a bad way. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Ganun siya eh. Kaya, how can you expect God to works in you, to provide in you the good things, tapos padadaanin ka niya muna sa bad things? Kaya tama si Brother Don Mowing. Sabi niya, He works in our ways that we cannot see. Pero God sees to it beforehand. We cannot see, you cannot see, but God sees to it beforehand. Amen. Alam na ng Diyos eh. Ngayon, nag-iisip kayo, marami kayong mga dreams, goals sa inyong future, sa inyong buhay, kung anong mangyayari sa pamilya, sa mga anak, sa trabaho ninyo. God sees to it. Alam ng Diyos yan. Siya ang magpo-provide niyan. Amen. Diba? Bakit mo guguluhin yung sarili mo? Bakit mo i-discourage yung sarili mo? Bakit? Kaya mo bang kontrolin yung amo mo? Kaya mo bang kontrolin yung trabaho mo? Kaya mo bang kontrolin yung business mo, yung investment mo, yung ipon mo? Kaya mo bang kontrolin? Mapapagod ka lang sa kakakontrol. Kaya mo bang kontrolin ng asawa mo? Hayaan mo siya kung gusto niyang magbisyo. God will provide doon. Magpo-provide ang Diyos ng daan. Darating ang panahon, mababago din naman yan. Maghintay ka lang. Amen. Diba? At least may natututunan ka. Yan ang kailangan natin, mga kapatid. God's providence simply means God sees beforehand. Tingnan niyo po si Joseph. One of the good story here in this providence of God is Joseph. Ano nangyari kay Joseph? Sa Genesis 45, verse 3 to 5, Joseph said to his brother, nangyari na to, nasa Egypt na sila. Ang ginawa kasi ng kanyang mga kapatid, binenta siya sa mga ngalakal na pumunta ng Egypt. At nabili siya ng kapitan ng Egypt, binili siya as slave. So, sa madaling sabi, doon na siya sa Egypt, yung mga kapatid niya na iwan sa Kanaan, sa lugar ng kanyang parents. Nagkaroon ng tagutom doon sa kanyang parents, sa lugar ng kanyang parents. Punta sila sa Egypt, bili sila ng pagkain. And during that time, from slave, naging governor na ng Egypt si Joseph. Na-promote na siya eh. So yung ibinenta nilang at the age of 17 years old, na-promote at the age of 30 years old. So it was 13 long years. Hindi na nila kilala kasi ang forma na. Yung alam niyo yung parang prince ng Egypt na mayroong necklace dito na gold, tapos yung parang kanilang sombrero na parang cobra ng dating ng ganyan. Iba na. Pero kilala sila ni Joseph. To make the story short, tines sila ni Joseph, pinahirapan sila ni Joseph kung talagang nagbago na ba talagang kanyang mga kapatid. Until such time, dumating na yung punto, inireveal niya na sarili niya. Sabi niya, ako ito, sabi niya. But his brothers were not able to answer him. Sabi niya, I am Joseph. Your brothers na inyong pong binenta, inyong minaltrato at binenta niyo ako. Ako ito, sabi niya, because they were terrified at his presence, kasi iba na siya, governor na siya, ang taas na ng kanyang posisyon. Then Joseph, verse 4, Then Joseph said,
to his brothers, "Come close to me." When they had done so, he said, "I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now, do not distress, do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you." Ano daw ang purpose? To save lives. Amen. Kasi nung nagtaggutom sa bansa, sa lugar ng kanyang parents, lahat ng mga bansa puntahan sa Egypt, doon sila nagbilihan ng mga trigo, ng mga pagkain. Para maligtas ang kanyang lahi, pinauna ng Diyos ni Joseph sa pamamagitan ng malupit na pagmaltrato at pagbenta sa kanya. Kung kayo si Joseph, anong gagawin ninyo? Gaganti kayo ba? Ito, pagkakataon ko ng gumanti, lintek lang, walang ganti. Pero ano nakita ni Joseph? Kaya ang mga taong merong contentment, may kasiyahan, hindi marunong gumanti ng masama. Amen. Bakit tayo gumaganti ng masama? It is a sign that you are not contented person. Kasi kung kontento ka sa buhay, at alam mo ang Diyos ang maglalaan at nasa Kanya ang paghihiganti, mapapayapa ka, magkakaroon ka ng peace of mind. Amen. Kasi pag sinira mo ang naninira sa iyo, pareho na kayong sira. Amen. Gawin mo. Bigay mo. Si Lord ang magpo-provide ng revenge. Yun ang ibig sabihin nun. Akyat ulit ako sa Genesis 50, 20, 21. You intended to harm me. Sinadya niyo akong saktan, perwisyuhin, minaltrato, but God intended it for good to accomplish what is now being done. Meron palang ikina-accomplish ang Diyos. That's the purpose of providence. The saving of many lives. So, then, don't be afraid. I will provide for you and your children. Nakita niyo yung word na provide? Ang nangyari, tinanggap sila ni Joseph at pinag-provide sila, kinausap yung King of Egypt, yung Pharaoh, na bigyan sila ng mga lupa doon sa Egypt. At doon na sila tumira. Hanggang sa dumami sila at naalipin sila ng namatay na si Joseph. Hindi na na-acknowledge yung kanyang ginawa sa Egypt. The point is, there is the providence. Ang Diyos nagpapauna, may ginagawa eh. Hindi mo nakikita, hindi mo napapansin, ang nakikita mo lang yung hirap, pasakit, trials, sufferings. But beyond your circumstances, God is working good to you to accomplish His purposes because of His providence. Amen? Maraming ginagawa ang Diyos. Anong sabi ni Abraham? Isa na nga lang ang anak nila ni Sarah, nagkaanak pa sila nung sila ay mga matanda na, nalipasan na sila ng panahon, pati sa siyensya, hindi na talaga imposible na, pero nagkaanak pa rin sila. Tapos sabi ng Diyos, ialay mo sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pero hindi siya nagreklamo, sumunod siya sa Diyos, nanalig siya sa Diyos. And verse 14, so Abraham, Genesis 22, called the place the Lord will provide. And to this day, it is said, on the mountain, sa bundok ni Yahweh ay laging may nakalaan. Diyan galing ang salita na kinakanta na Jehovah Jireh. Ang ibig sabihin ng Jireh, provider. Kung ipinagkait niya si Isaac sa hinihingi ng Diyos para subukin siya, palagay ko hindi i-bless ng Diyos si Abraham. Pero dahil nasubok ng Diyos, si Abraham na sumunod, hindi siya nanghinayang sa kaisa-isang anak kasi naniniwala siya God will provide. At totoo nga, hindi naman namatay ang anak niya, ang Diyos. Sabi niyang Diyos sa kanya, lumingon ka sa paligid mo, may nakita siyang isang lamb na yung sungay nakasabit sa sanga ng mga puno. Sabi niya, yun ang kunin mo at ihandog mo, hindi yung anak mo. Dahil sinusubok lang kita kung susunod ka. Oo nga, ang Diyos ang naglaan ng handog kay Yahweh, hindi yung kanyang anak. Pero nasubok ng Diyos na handa siyang sumunod. And that is, kapag nakikita ng Diyos na obedient ka sa Kanya, masunurin ka sa Kanya, huwag kang mag-alala, siya ang magpo-provide. Amen.
kasi sabi ng Diyos eh, masunurin ito pagkatapos gugutumin ko. Eh, hindi na to susunod. Di ba? Kaya sinusubok lang naman tayo ng Diyos eh. Tinitest niya lang naman tayo eh. Pag pinapakita mo naman talaga na faithful ka sa Panginoon at nakikita ng Diyos na faithful ka sa Kanya, yung mga tapat sa Diyos, hindi yung ginugutom. Dapat ang mga anak ng Diyos, hindi tayo namamatay sa gutom, namamatay tayo sa kabusugan. Yung nasusuka-suka ka na, tapos sabi ng nag-threat sa'yo, Brad, kain ba, Brad? Pero sa nasusuka ka na, lumalabas na yung kinakain mo. Yung gano'n, dahil sa sobra-sobra, labis-labis, mga kapatid. Because of God's provision. Magpuri tayo, magpasalamat tayo pag nadadagdagan yung sizes nyo. Magpasalamat kayo. Diba? Bisa may provision ng Diyos eh. Pero dapat laging may control pa rin. Pangalawa, mga kapatid, one of the great spiritual resources that will give us, na magbibigay sa atin ng sapat na kakontentuhan is the unfailing power of God. Ang hindi nagmamaliw, hindi pumapalyang lakas, kapangyarihan ng Diyos. Now, let us read the Philippians 4 verse 11. I am not saying this because I am need. Hindi ko sinasabi ito dahil kailangan ko ng tulong. For I have learned to be content whatever the circumstances. Look at that word. I learned to be content whatever the circumstances. Ano ibig sabihin yan? Natututunan talaga. Verse 12. I know what is to be in need. Alam ko kung paano maghikahos. And I know what is to be have plenty. Alam ko rin kung paano managana. I have learned the secret of being content in any and in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Yahweh, ng Diyos. Tagalog pala yung naisulat ko doon sa slide, pero binabasa ko English, okay lang. Ang verse 13 is, diyan galing yung word na, I can do all things through Christ who strengthens me. Yung word na lakas diyan sa English version ng kahulugan niyan is empower or power. Ang katumbas na salita niyan, lakas. Kung titingnan mo lang na lakas, physical yon, sa'yo yon. Pero yung sinasabi ni St. Paul na magagawa ko ito'y magagawa ko dahil sa lakas, ang ibig sabihin ni Pablo, hindi lakas niya, kundi lakas ni Jesus na nasa kanya. See? Yan din ang isang source ng ating contentment is the unfailing. Yung hindi pumapalya, hindi nagmamaling na power, lakas ng Panginoon, mga kapatid. Bakit po? Because most of us have learned how to be poor to abase. Ganyan tayo, kadalasan natututo tayong maghikahos o maging aba dahil pag dumarating yung mga difficulties sa buhay natin, tumatakbo tayo, agad tayong tatakbo sa Panginoon. Natututo tayong maghirap dahil tumatakbo tayo sa Panginoon. Pero, kakaunti sa atin ang natututong kung paano sumagana. You have learned how to prosper. Ang dali kasi kapag tayo po ay nagkakaroon na ng mga mabibigat na problema, pagsubok, anong ginagawa mo, di ba? Tatakbo ka na kay Lord, hahanapin mo na si Lord, magsisimba ka na, magdarasal ka na, Lord, ano ba itong mga nangyayaring ito? O, bakit? Natutunan mo nang maghirap. Kaya ka na tumatakbo sa Kanya. Pero, bibihira sa atin ang natututong managana. Alam niyo ba kung bakit bibihira sa atin matutong managana? Kasi alam nyo, bakit? Kasi minsan, ang prosperity had done more damage to us than poverty. Ano mo kayang ibig sabihin nito? Yung pananagana kung minsan ay maraming ginagawang kasiraan sa atin o damage sa atin kaysa sa kahirapan. Ano ibig sabihin yan?
Hindi ba pag nananagana ka, sumasagana ka mga kapatid, anong nangyayari? Nakakalimot ka na sa Diyos, hindi mo na siya naaalala, masyado ka nang bilib sa sarili mo, masyado ka nang tiwala, kasi everything is alright. Ang ganda ng trabaho, ang ganda ng sweldo, nabibili ko lahat ng gusto ko. Wow. Feeling mo okay na okay ka, pero ang totoo, because of your prosperity, na marami nang nasisira sa buhay mo. Kaya maraming mga taong mayayaman, mararangya, ang walang access sa Diyos. Nakaka-damage. Kung minsan, maganda rin yung naghihirap ka. Bakit? Kasi pag naghihirap ka, naaalala mo siya, natututo kang magsimba, natututo kang gumawa. Kaya totoo yan eh. Totoo itong sige, most of us learn how to abase, to be poor, to be lowly, but few have learned to how to prosper. Bakit? Kasi nakakasira talaga ang sobrang kasaganaan. Kaya ganyan ang nangyayari mga kapatid. Contentment, mga kapatid, is not found in possessions or circumstances. Kung ang kasiyahan natin manggagaling lang sa mga ari-arian, sa mga material na bagay, mga kapatid, then wala nang gamit ang Diyos. Wala na, gibain na natin yung mga simbahan, wala na, kontento na ang mga tao, hindi na natin kailangan ng simbahan, hindi na kailangan ng Diyos, hindi na natin kailangan magdasal. Kung diyan nakabase yan mga kapatid, contentment is we have accumulated. Contentment is not about what we have accumulated, it is about living each day with joy. Ang contentment ay hindi doon sa mga natanggap mo na, na-accumulate mo na, nakamtan mo na, kundi ito ay tungkol sa pamumuhay ng masaya araw-araw. Amen. Yung mga taong may kasiyahan, alam nilang nabubuhay sila ng masaya araw-araw. Amen. Amen. Kung nabubuhay kayo na bukas, malungkot na kayo sa sunod na buwan, masaya na naman kayo, bukas malungkot kayo, pabago-bago tayo, anong ibig sabihin nun? Baka hindi ka masaya, hindi tunay ang kasiyahan mo. Amen. Kasi kung ang kasiyahan mo nakabase lang sa mga material things, sa mga bagay sa mundong ito, o kaya circumstances, halimbawa, nag-shift ang circumstances, nag-iba ang mood, nag-ibang takbo, pati weather, etc. Yan, lungkot-lungkot mo na naman. Ibig sabihin, pag fine weather, pag winter, ay, ang sarap, paporma-porma ka ngayon, parang pero pag ganito na ang kainit, nakasimangot ka, bang naglalakad ka. Ano ibig sabihin nun? Ang contentment mo, nakabase lang sa circumstances. Yung mga bagay sa mundong ito, pabago-bago talaga eh. So, hindi ka nasasaya. Ang taong kontento, nabubuhay araw-araw masaya, kahit mainit at kahit pamalamig. It is about living each day with joy. Diba? Kaya, doon nagkakaalaman eh. Pag nakikita nyo na, iba na yung timplada niya, iba na ang mood niya. Hindi masaya to sa buhay niya. Diba? Pero kahit anong mangyari, masaya pa rin tayo. Kahit pinapawisan na tayo ng malagkit, pero ang saya-saya mo pa rin. That speaks about of your attitude of contentment. Amen? Amen. Now, Philippians chapter 4 verse 12, I know what is to be in need and I know what is to have plenty. I have learned the secret of being contented in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. The word learn, nakita niyo, highlight ko yung learn. Ang salitang learn dyan, ang ibig sabihin niyan is initiate, to initiate. Yung laging nag-uumpisa. Laging ikaw at sayo at ikaw ang nag-uumpisa. To initiate, learn. Another word is to instruct. Ang ibig sabihin niyan, natutunan ko ng kung paano ang sekreto ng kasiyahan, to instruct. Si Saint Paul, there is something that instruct him in the secret that na hindi alam ng ibang tao. Parang siguro sineminar siya ni Lord
Nag-networking silang dalawa ni Lord. Sineminar siya. Another word is, nang learn dyan, is to be disciplined. Listen, pag sinabing, I have learned the secret of contentment, ibig sabihin, na-disiplina siya. Kasi ang mga taong kontento sa buhay, hindi sila disiplinadong tao. May connection ang pagiging disiplina sa pagiging kontento. Alam nyo kaya bulagsak tayo, burgis tayo, kasi hindi tayo kontento. Ang mga taong bulagsak, burgis, alam niyo mga salita niyan? Bulagsak, burgis. Serious, extravagant, one day millionaire. Mga taong hindi sila disiplinado. Kasi kapag disiplinado ka, you are a contented person. Amen. Amen? Amen. Or to learn a lesson. Ang isang taong kontento is he learned the lesson. May natutunan siya. Isa kasi problema ng mga OFW, paulit-ulit ang titigas ng ulo natin, hindi tayo natututo. Saan tayo bumabagsak? Doon pa rin sa problemang yun. Ano ba yan? Utang ba yan? Wrong relationship, from premarital sex, etc. Ano ba yan? Yung pangdurugas, pangdaraya, mga kapatid? Bakit ang gulo-gulo ng buhay natin? Hindi ba tayo masiyahan kung anong meron sa atin? Mamimerwisyo pa tayo ng iba? See, brothers and sisters, kaya doon nagpapakita yan eh. You initiate, instruct, and discipline, and learn lesson. That's yung apat na yan, nagpapakita yan doon sa laman ng salitang, I have learned the secret of being content, sabi ni St. Paul. Through trials and testing, si St. Paul, through trials and testing, Paul was initiated into a wonderful secret ng contentment in spite of poverty and prosperity. Natutunan ni Pablo eh. Ibig sabihin, kasaganaan, paghihikahos o paghihirap, kabusugan at kagutuman, kaligayahan at kalungkutan, natutunan niya. Ibig sabihin, he knows how to ride, how to blend. Pag bumabagsak ang ekonomiya, alam niya paano sumabay, paano mag-adjust. Pag naghihikahos, alam niya rin kung paano higpitan ng sinturon. Ganun ang ibig sabihin nun. Sana parang maging ano yan eh, yung device na katulad ng ginagamit nating thermometer at saka thermostat. Alam niyo ba yung thermometer, yung nilalagay dyan sa kilikili? Hindi lang doon yung nilalagay sa kilikili. Yung thermostat, ang thermometer, isa itong device na it doesn't change anything around. He cannot change anything around. Ang magagawa lang ng thermometer is to register the temperature. I-register niya lang yung temperature. Yan ang thermometer. Pero yung thermostat, iba. Alam niyo yung thermostat? Itong aircon, may thermostat yan. Pag malamig na maligmig na, titrick siya, mamamatay siya. Kasi malamig na malimig na eh. Nakikita niyo? Yung thermometer, hindi niya kayang patayin ng sarili niya pag malamig na. Andiyan pa ba kayo? Amen. Gumagamit ako ng illustration ha. Because St. Paul says, I have learned the secret of being content. He learned. Because he is not a thermometer, he is a thermostat. Ang thermostat is, it regulates the surrounding and changes them. Babaguhin niya when they need to be changed. Nakita niyo ba yung kawayan pag bumabagyo? Hindi siya natutumba at hindi siya nabubunot at nabubuwal. Bakit? Kasi sabay lang siya ng sabay. Kaya niyang i-change. Ikaw, lagi kang nai-irritate, lagi kang pikon, lagi kang talo, lagi kang mainit ang ulo. Bakit? Thermometer ka kasi, hindi ka thermostat. Thermostat, it regulates the surrounding and changes them when they need to be changed. Ganyan ang kontentong tao. Kaya niyang i-adapt at baguhin ang sarili niya kapag nagkakaroon ng hirap.
Pero pag nananagana, kaya niya rin baguhin ang lifestyle niya kapag nananagana, may control, may discipline. He learned the lesson. Kaya ang pinaggagalingan ng hirap natin at kahihirap natin sa trabaho, nagtatrabaho ka, hirap na hirap ka, hindi ka makabangon, hindi ka maka-breakthrough, hindi ka maganagana, umunlad at sumaya. Bakit? Kasi hindi ka kontento eh. You don't know how to blend. You don't know how to change things. You don't know how to adapt things, to accept things, to blend things. Dapat marunong kang mag-blend. Amen. Napaka-boring na buhay kapag hindi ka marunong mag-blend. Amen. Ang flavor mo lang, iced tea ka lang. Di ba? Pag sabi ng iba, oh, pineapple tayo ngayon ha. O sige, pineapple. Iced tea pa rin ako, iced tea pa rin ako. Ang tigas ng ulo mo, pineapple na nga tayo eh. Learn how to blend. Learn how to adjust. Di ba ganyan? Ang daming sinasabi ng salita ng Panginoon eh. Forgive. Magpatawad ka. Understand. Mag-humble ka. Mag-give. Mag-sacrifice ka. Mag-offer ka. Mag-tithes ka, etc. Learn how to adjust. To change things. Tayo ang laging natatalo. Tayo ang laging lugi. Tayo nahihirapan. Bakit? Hindi natin kayang baguhin ang mga bagay sa paligid natin at sumabay. Ang taong kontento, he know to change things when they need to be changed. Amen. Ganyan ang come out. Ganyan ang come out. Amen? Hallelujah. Oh, habulin ko na lang yung panghuli kahit hindi ko na mapaliwanag. Para kompleto naman. O yung panghuli. Panghuli is three great spiritual resources that will give us enough contentment, the unchanging promise of God. Promise ng Diyos. Ano yung promise niya? Sabi niya sa Philippians 18 verse 19, ganito ang sabi, Indeed, I have all and abound. I am full, having received from Epaphroditus the things that you have sent me. Verse 19, and my God shall supply all my needs according to His riches in glory. Amen. Ang ibig sabihin ni San Pablo, kinatagpo ako dahil sa support tulong niyo sa aking pangangailangan. Ito naman promise ng Diyos. And ang Diyos naman ang kakatagpo ng pangangailangan niyo. Amen. That's the promise. God supply our needs. Hindi yung wants iba yung wants. Yung wants, luho yun, luxury yun. Ang wants ay hindi nauubos. Kasi ngayon gusto mo, sa susunod na araw gusto mo, sa sunod na linggo gusto mo, sa sunod na buwan gusto mo. Pag usaping gusto o wants, hindi yun mauubos, hindi ka mapapatid doon. Ang Diyos, hindi niya isusupply ang mga gusto mo, luho mo, bisyo mo, hindi niya isusupply. Ang isusupply niya lang yung needs. Amen. Pag sinabing needs, ano man ang needs? Kailangan talaga natin ng transportation, kailangan talaga natin ng damit, kailangan natin ng supplement, kailangan natin ng gamot, kailangan natin ng pagkain, kailangan natin yan eh. That's the promise of God. He will supply our needs. Ngayon, kung talagang responsible ka, trustful ka, pagkatiwalaan ka, hindi naman siguro limited ang blessing ng Diyos. Amen. Mas bibigyan ka pa ng Diyos, mas higit pa sa kailangan niya. Amen. Tumalit tayo lahat. Let us all stand. Hallelujah. Nakilang Ama, maraming salamat po sa mga salita po ninyo na nagbibigay sa amin ng encouragement and inspiration to go on. Lord, salamat. Sa mundong ito, wala po kaming kasiyahan. Pero sa inyo lang namin ito matatagpuan. Teach us how to learn the secret of contentment. So, para ang buhay namin sumaya at hindi lagi kaming lumalagpak, nahuhulog sa kahirapan o sa mga kabiguan. Turuan niyo po kaming tanggapin ang mga bagay na meron sa amin at aming mahalin, pagyamanin namin, Panginoon. Dahil wala po kayong mga anak na tinawag, pinili na para maghirap. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming alay handog at ang aming mga panalangin ngayon sa aming trabaho, sa aming employer at sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po. Pagpalain niyo pong lahat ng ito sa ngalan ni Jesus. Inaangkin namin ito by faith
na sa inyong pangako, ito po ay inyong isusupply. You will supply everything we need, O Lord, in Jesus' name. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen.